Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang pagdating ng isang bagong silang na sanggol sa isang pamilyang Pilipino ay punong-puno ng saya, ngunit kasabay nito ay ang napakaraming tradisyon at paniniwala na tila nakaukit na sa ating kultura. Mula sa paglalagay ng barya sa unang paligo hanggang sa pag-iwas sa mga elementong hindi nakikita, ang mga pamahiing ito ay bahagi na ng ating pagkakakilanlan. Ngayong araw, hihimayin natin ang mga pamahiin para sa mga bagong silang na sanggol at ang malalalim na paliwanag kung bakit hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang mga ito sa ating mga tahanan. Paglalagay ng pula o itim na krus sa noo. Karaniwang ginagawa ito gamit ang abo o lipstick bago ilabas ang bata sa bahay. Ang paniniwalang ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga usog o masasamang espiritu. Ang kulay pula at ang simbolo ng krus ay itinuturing na panangga sa negatibong enerhiya na maaaring makuha ng sanggol mula sa mga estranghero o sa kapaligiran. Paglalagay ng pera sa unang paligo. Isang lumang tradisyon ang paglalagay ng mga barya o papel na pera sa palanggana sa unang paligo ng sanggol. Ang paliwanag dito ay upang maging magnet ang bata ng swerte at yaman habang lumalaki. Naniniwala ang mga matatanda na ang tubig na may pera ay nagpapahiwatig na hindi kailanman magkukulang ang bata sa aspetong pinansyal sa kanyang pagtanda. Huwag gugupitan ang buhok hanggang mag-isang taon. Sinasabing ang paggupit ng buhok ng sanggol bago ang kanyang unang kaarawan ay magdadala ng kamalasan o magiging sakitin ang bata. Sa tradisyonal na pananaw, ang unang buhok ay simbolo ng lakas. Ang paghihintay ng isang taon bago ang unang gupit ay ginagawa rin upang maging matalino at masunurin ang bata kapag lumaki na. Paggamit ng pulang tela. Madalas makakita ng pulang telang may laman na luya, bawang, o itim na buto na nakaspila sa damit ng sanggol. Ang layunin nito ay ilayo ang bata sa usog, isang uri ng sakit na dulot ng pagkatuwa o pagbati ng isang taong may malakas na enerhiya. Ang amoy ng luya at bawang ay pinaniniwalaang nagtataboy sa mga elementong hindi nakikita. Ang unang damit ay huwag lalabhan agad. May mga matatanda na nagpapayo na ang unang damit na isinuot ng sanggol pagkapanganak ay huwag munang lalabhan ng ilang araw. Ang paliwanag sa likod nito ay upang imanatili ang amoy ng sanggol at hindi siya madaling magulat o maging balisa sa bagong mundo. Ito rin ay simbolo ng pagpapatibay ng koneksyon ng sanggol sa kanyang sariling katawan. Paglalagay ng libro o panulat sa ilalim ng unan. Para sa mga magulang na nagnanais na maging matalino ang kanilang anak, naglalagay sila ng maliit na libro, diksyonaryo, o ballpen sa ilalim ng higaan ng sanggol. Ang simbolismo nito ay upang imasipsip ng bata ang karunungan habang natutulog, na magreresulta sa pagiging mahusay sa pag-aaral at pagkakaroon ng magandang karera sa hinaharap. Pagpapakagat sa Biblia. Sa ibang probinsya, bahagyang idinidikit ang Biblia sa labi o kamay ng sanggol. Ito ay para maging relihiyoso, matatakutin sa Diyos, at magkaroon ng mabuting moralidad ang bata. Pinaniniwalaan na ang gabay ng banal na kasulatan ay magsisilbing proteksyon laban sa mga temptasyon sa buhay. Huwag ihahakbang ang sanggol sa pintuan. Isang mahigpit na bilin na huwag hahakbang o lalaktaw sa ibabaw ng sanggol habang siya ay nakahiga sa sahig o kama. Ang paliwanag dito ay maaaring maudlot o huminto ang paglaki ng bata magiging bansot. Sa aspetong espiritual, ang paghakbang ay tinitingnan bilang kawalan ng respeto sa kaluluwa ng bata na bago pa lamang sa mundo. Paglalagay ng sinulid sa noo kapag sinisigok. Kapag ang sanggol ay nakakaranas ng sinigok, hiccups, ang mga lola ay karaniwang naglalagay ng basang maliit na sinulid o papel sa noo ng bata. Bagamat walang medikal na basehan, naniniwala ang marami na ito ay mabisang paraan upang maalis ang hangin sa tiyan at mapatigil ang pag-atake ng sinigok sa pamamagitan ng pag-agaw sa atensyon ng bata. Pagbulong ng magagandang salita habang natutulog. Ang pagbulong sa tenga ng sanggol habang siya ay mahimbing na natutulog ay pinaniniwala ang direktang pumapasok sa kanyang subconscious.
Sinasabing kung ano ang iyong ibubulong, maging ito ay maging matalino ka o maging mabait ka, ay siyang magiging ugali ng bata. Ito ay paraan ng pagprogram sa pagkatao ng sanggol habang malambot pa ang kanyang isipan. Pagtatapon ng inunan kasama ang libro o gamit sa panulat. Matapos ang panganganak, ang inunan o placenta ay tradisyonal na ibinabaon sa lupa. Pinaniniwalaan na kung ibabaon ito kasama ang mga pahina ng libro o ballpen, ang bata ay lalaking mahilig magbasa at magiging napakatalino. Kung gusto naman ng mga magulang na maging manlalakbay ang bata, ibinabaon sa lugar na madalas daanan. Pagpapakulo ng unang gupit na kuko. Sinasabing ang unang gupit na kuko ng sanggol ay hindi dapat basta-basta itinatapon. May mga matatanda na nagpapayo na ilagay ito sa isang baso ng tubig o pakuluan ng bahagya. Ang paliwanag dito ay upang maging malambot ang ulo ng bata o madaling turuan at hindi magiging matigas ang loob o swale sa mga magulang. Ang paghakbang ng sanggol sa hagdan. Sa unang pagkakataon na ilalabas ang sanggol sa kanilang silid o bahay, may ritual kung saan ang bata ay dahan-dahang ihahakbang o itataas baba sa bawat baitang ng hagdan. Ang simbolismo nito ay ang pag-akyat sa tabumpay. Ipinapahiwatig nito na ang buhay ng bata ay magiging puno ng pag-unlad at hindi siya hihinto sa pag-akyat patungo sa kanyang mga pangarap. Pagpapahid ng laway. Kung ang isang tao ay bumisita at nagandahan o nasiyahan sa sanggol, kailangang pahiran ng taong iyon ng kanyang laway ang tiyan o paa ng bata habang sinasabi ang puwera usog. Ang paliwanag dito ay upang makuha o maibalik ang enerhiyang nanakaw sa bata dahil sa labis na paghanga na kung hindi gagawin ay magreresulta sa pagsusuka o lagnat ng sanggol. Huwag hahayaang matuluan ng luha ang sanggol. Pinaniniwalaan na ang isang ina o tagapag-alaga ay hindi dapat umiiyak habang karga ang sanggol, lalo na kung ang luha ay papatak sa balat ng bata. Ang paliwanag ay magiging iyakin o magkakaroon ng malungkot na buhay ang sanggol paglaki. Ito rin ay simbolo ng pagpasa ng bigat ng kalooban mula sa matanda patungo sa bata. Ang atis bilang panaboy ng masamang espiritu. Madalas maglagay ng dahon ng atis sa bintana o malapit sa duyan ng bata. Ayon sa mga pamahiin, ang dahon ng atis ay may kakayahang itaboy ang mga aswang o tik-tik na nagtatangkang kumuha sa enerhiya ng sanggol. Ang magaspang na tekstura at amoy nito ay pinaniniwala ang kinatatakutan ng mga maligno. Pagsusuot ng damit na baligtad. Kapag dadalhin ang sanggol sa isang bagong lugar o malayong biyahe, may mga magulang na isinusuot ang damit ng bata ng pabaligtad. Ang paliwanag dito ay upang imalito ang mga ligaw na espiritu sa daan. Sa pamamagitan nito, hindi makikilala ng mga elemento ang bata at hindi ito mapagtitripan o mananakawan ng gianino. Paglalagay ng barya sa medyas. Bukod sa unang paligo, ang paglalagay ng barya sa loob ng medyas ng sanggol kapag lalabas ng bahay ay ginagawa rin. Ito ay hindi lamang para sa swerte, kundi para maging mabigat ang presensya ng bata sa mundo. Ang paliwanag ay upang hindi siya basta-basta, tangayin o mapansin ng mga espiritong naghahanap ng mahihinang kaluluwa. Sa huli, ang mga pamahiing ito ay nagsisilbing gabay at paalala ng pagmamahal ng mga nauna sa atin. Maaaring nagbago na ang panahon at mas moderno na ang ating medisina, ngunit ang paggalang sa ating mga tradisyon ay nananatiling mahalaga. Alin sa mga ito ang pinakapinaniniwalaan nyo? Ibahagi ang inyong mga kwento sa comment section. Totoo man o hindi, ang mga paniniwalang ito ay patunay lamang kung gaano natin kamahal at gustong protektahan ang ating mga anak. Kung nagustuhan nyo ang content na ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na kwento at tradisyon. Muli, ito ang inyong kasama sa pagtuklas ng ating kultura. Hanggang sa susunod na video.